abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Maulang gabi mga kababayan. Welcome po sa programang Dos Kumpanyeras. Kami po ang inyong makakasama, ang mga panyera ng bayan, Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi, panyera. Magandang gabi. Malamig na gabi, Attorney Cam. Oo, kaya naka-sweater. Sweater, ngayon, weather. Oo. Sarap na may kayakap, katabi. Kaya nga naka-sweater ako eh. Hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. Hanggang doon lang ang kaya. Oo, yung mga walang yayakapin. Yung walang kayakap sa sweater. Sa sweater kumakapit. Ito meron po tayong update mula sa ating pag-asa. Inaasahan pong tatagal ang sama ng panahon, hindi ng loob, hanggang sa Martes. Ito ang sinabi ni Ana Cloren, weather forecaster ng Pag-asa, habang walang direktang epekto ang bagyong Hana sa bansa. Gayunman, pinalalakas po ng bagyong Hana ang mga pag-ulan na dala ng habagat sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Luzon. Patuloy pa rin po nitong na-enhance yung habagat na magpapaulan pa rin dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, pati na rin sa Occidental Mindoro. At may mga bugso-bugso malakas na mapag-ulan din po tayo naasahan sa bahagi na Ilocos Region, Calabarzon, Abra, Apayao, Benguet, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Samantala sa lalamig bahagi po ng Cordillera Administrative Region ng Central Luzon at ng Mimaropa pati na rin sa Batanes, Babuyan Islands at Antique ay maghapong makulimlim na panahon din yung ating naasahan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Ayan po, napakinggan natin si Miss Ana Cloren ng Pag-asa. Ang ganda ng pangalan, ano? Parang ang bata pa niya, parang high school. Pero ito naman, bad news naman po sa mga motorista dahil sa ika-siyam na sunod na linggo, muling raratsyada po ang taas presyo ng mga petrolyo. Naku, ang dami ng umaaray. Dahil sa pagtataya po ng oil industry sources, tinatayang piso ang magiging dagdag sa presyo ng diesel at kerosene. Posibleng abuti naman ng 50 sentimo ang dagdag halaga ng gasolina. Sa Lunes, i-aanunsyo ng oil companies ang price adjustment sa mga produktong petrolyo na ipatutupad naman kinabukasan araw ng Martes. Grabe mo, umiyak na talaga tayo sa sa presyo ng gasolina. Oo, Attorney Cam, pero hindi ko alam kung good news ito o bad news para sa ating mga kababayan. Dahil bago pa lang po inisyo ang EO number 39 na pinirmahan na Executive Secretary Lucas Bersamin kahapon lamang, Attorney Cam, na inaprobahan na daw ni Pangulong Marcos ang joint recommendation ng Department of Agriculture at ng Department of Trade and Industry para mag-set ng price ceiling sa rice dito sa ating bansa. No? Under po ng EO 39, ang mandated price ceiling for regular milled rice is 41 per kilogram, while yung pong price cap para sa well-milled rice ay 45 pesos kada kilo. Ito ay malayo sa 20 na pinapangarap natin, Attorney Cam. Tsaka napansin mo rin, kasabay na pagtaas ng presyo ng gasolina, yung pagtaas po ng presyo ng bigas, talagang sunod-sunod rin, panyera. Kaya ang mahal. At inaasahan natin, Attorney Cam, na itong mga sunod-sunod na bagyo, lalo na may mga pagbaha pa, dahil malapit na naman ang panahon ng, tama ba ako, malapit na naman ang panahon ng anihan, maka-apekto ito, Attorney Cam, sa yield or sa harvest natin sa mga susunod na araw. Kaya, posibleng maka-apekto din ito sa presyuhan na naman. Other than, of course, nadenggoy tayo nitong rice tarification law. Ayan, nasa halip, sinasabi, pabababain ang presyo ng bigas ay hindi naman totoong bumaba, kundi yung mga iba lalong naghirap ang mga magsasaka at na-trigger ang more bentahan ng ating mga
rice land. Isa pa yung tinitignan anggulo dito, 'di ba, yung titigil ng importation ng bansang India. Pag-export ng bansang India, so tayo yung nag-i-import ng kanilang bigas. Kaya yung India na parang rice ngayon, ang sobrang mahal din. Although, Panyera. Attorney Cam, most of our rice are coming from yung Vietnam and Yes. Thailand. Etong mga bansang ito, dito lang nagpaaral sa atin ng kanilang mga ng kanilang mga Oo. magsasaka. Pero tayo na ngayon ang nag-i-import ng kanilang mga palay. Di Would you ba? believe yung isang naging minister ng Minister of Agrarian Reform ng Vietnam, Attorney Cam, ang nag-edit ng kanyang thesis? Oh, talaga? Itago na lang natin sa pangalang Dr. Joan Serrano. Yan, Wow. dyan sa UP Los Baños. Ayan. So, at kaakibat ng tayo'y may medyo kinakapos at may kakulangan, eto na, pinag-iisipan na natin, ano ba yung pwede nating gawin para tayo ay makapangutang? Yun lang. Kasi, di ba, Panyera, yung iba dyan, ang ginagawa, online lending. Yan ang mahirap. ang Napakalaki ginagawa. ng interest. Tapos yung iba na-scam pa. Yung iba, yung mga nakakaipon tulad ng mga kakilala natin dito na mahilig sa mga jewelries. Tingnan niyo po ang kamay ni Attorney Cam. Oo, sa kamay ng aking Panyera ay manliliit kayo. So, pag mga meron Wala. Ano lang itong mga maliit. Tsaka dalawa lang itong maliit. Oo. Kaya Attorney Cam, patong-patong. Oo, dalawa rin itong maliit eh. Ayan. Tatlo yan, ano ka ba? Hindi yung akin yung wedding ring itong isa. Diba? Ay, meron pang relo. Oo. Yan, no? Pag kayo po ay alimbawa po nagigipit, sa pawn shop kakapit, 'di ba? So yun po ang ating topic ngayon para sa mga kababayan natin na nagipit, nagpawn ng kanilang mga alahas, relo, singsing, earrings. Ano po ba ang mga karapatan ninyo? Ayan. At syempre sa mga may business po ng pawn shop, yung mga Oo, pawn shop owner. Ano din yung mga karapatan ninyo at obligasyon. Correct. Kasi kaakibat ng karapatan, Attorney Cam, ay ang mga obligasyon sa ating mga customers or kliyente. Yun. Dos Kumpanyera. Sikat na sikat po ang pawn shop sa Pilipinas dahil pag kailangan mo ng mabilisang pera, hindi mo kailangan ng collateral eh. Kasi pag halimbawa pupunta ka ng bangko, magsangla ka ng property, so maraming mga kuskus balungos ang requirements sa sabi nila. balungos. Oo. Ito yung collateral mo, yun na yung alahas mo o yung halimbawa gadget mo o kaya yung stock certificate mo o kaya naman ay yung iyong gintong parakale. Kapag nawala ay hindi pwedeng hindi bale. So, pag ganun po, ang mangyayari po diyan mabilisan ang pag-grant ng loan. Kasi ayan na ito na yung personal property mo. So, again po, yung mga pawn shop po dito sa Pilipinas, sila po yung mga financial institution na sinusupervise din po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yes, hindi po ito basta-basta DTI. Oo, yung Akala mga... kasi nung iba, DTI lang. No? At ito pong mga, I don't know, Attorney Cam, hindi pa kasi ako nakapagsangla ng, naka-experience magsangla sa pawn shop. No? Pero hindi ko alam kung anong proseso ang sinusunod nila o talagang sinusunod nila yung mga requirements on pledge. Kasi po ang nag-govern sa na batas sa mga operasyon ng pawn shop, generally, Attorney Cam, ay doon sa Civil Code of the Philippines, yung mga provision ng pledge. Although, meron din pong kopong-kopong na batas na nag-govern, nagsusupervise or nagre-regulate doon sa mga pawn shop. Ayan. No? At alam mo ba, Panyera, karamihan sa mga pinupon, no, ay hindi na naitutubos. No? Oo. Dahil talagang hirap ng buhay. So dito kumikita yung mga pawn shop. Diba? Kasi kami, meron ako tanda ko, nilagaluhan ako ng tatay ko ng kwintas noon. Siguro mga ano lang naman yun, Panyera, 9,000 pesos na Ay, na kung noon kwintas. yan, ay medyo mahal na yan. Yun. Attorney Cam. Kinapos kami. Nung pinon siya, parang ang bigay lang sa amin ay 5K. Parang ganon. So yun, awa naman ng Diyos, hindi namin siya natubos. Kasi walang pantubos. So ganon. So, pero yung kita ng pawn shop, diba? Oo, yes. Diba? Pero kayo ba, ang tanong doon, Attorney Cam, nakatanggap ka ba ng notice na isusubasta na ang iyong alahas? Parang hindi ko maalala kung nakatanggapin nanay ko. Kayo nga po nga, naka-experience na, no judgment here. Kayo nga po na naka-experience na makapag-pawn ng alahas. Nakatanggap po ba kayo ng notice noong hindi nyo, ng demand letter at saka ng notice nung hindi nyo nabayaran? Kasi inire-require po ng pledge, no, ng provisions on pledge ng Civil Code na magkaroon ng notice, Attorney Cam. Even doon sa notice ng auction, public auction, at the same time kung sa magkanong halaga ibinibenta
ang alahas o anumang isinangla ninyo sa kanila. Yan. Tsaka sa mga, o nga po pala, no, sa mga gustong magtayo ng pawn shop. Ay, may requirement. May requirements. Oo, yung mga dyan gustong kumita ng medyo Oo. malaki-laki. Actually, depende sa size ng iyong pawn shop. Kung 10 or less ang iyong empleyado, opisyal, mura lang. 100,000 pesos, pwede ka na mag-operate ng pawn shop. Pero kung mas marami, the bigger the pawn shop, mas malaki po ang capitalization requirement. Correct. At syempre, kailangan po bukod sa DTI na sinabi ni Panyera, kailangan din po, no, kayo po ay rehistrado sa Bangko Sentral ng Pilipinas at kumuha po kayo ng pawn broker's license mula po sa local government o kaya po dun saan po located, no, yung pawn shop. So, Actually, Attorney Cam, maraming mga pawn shops today na nag-operate as remittance center. Yan. Ay, oo, isa yan, Panyera. Yes, may mga yung with remittance operations at saka naman yung mga nasa electronic pawning and virtual operations. Yan. Kayo po ba ay nakaranas din na nagsangla ng jewelers? Ito. Hindi po sangla ng kaluluwa at puri ha. Ang pinag-uusapan po natin ay material na bagay. Oo. Nagsangla na alahas. Tapos yung, di ba yung may mga diamante dyan. Tapos pagbalik ninyo, parang kulang na naman na isang diamante. O kaya napalitan. Iba na yung kintab kaya, niya. Sabi niya, parang kiniskis ito. Parang puwet na ng baso. O yung bracelet nito, parang nagkulang, lumiit. Diba? May mga ganon. Kasi tinutunaw daw or Totoo kinikiskis. yan. So ano naman yung liability ng lito? So hindi natin ililimit ang ating talakayan doon sa kung ginamit lang. Paano kung dinenggoy ka pa? More than gamit. No? Nakakaloka Kasi kung yung ginamit at hindi naman nasira, walang problema, okay lang. In fact, may mapagkakataon na kailangan gamitin din ng pinagsanglaan mo para for preservation, Attorney Cam, di ba? Hindi pwedeng ililive na lang hanggang sa masira. Ayan. So yan po pag-uusapan natin. Kung kayo po may mga questions, nakaka-relate po sa aming topic, pwede po kayong pumunta sa aming mga social media platforms, DZRH News, DZRH News Television, at DZRH Compañeras Facebook page. Yes, magandang gabi muna kay Ma'am Olga Marie Festin Mabunga. Ito yung pinsan ko, Attorney Cam. Ganyan din kay Abigail Enrias Gael, magandang gabi sa iyo. And of course, Kenneth Arevalo. Tsaka sabi niya, ay bakit pumapangit ang signal? Baka daw sa weather. Totoo, nakaka-apekto rin po. Eds Maglakas, o dato, Salas Roxanne, Cosaba, full for sila. And kasama na din si Sylvia Quirino and Mami Belen Rivera, Taraan Del Mundo and Chef Elwin Del Mundo and Ma'am Grace Recta Moonbeats, Eduardo Narvaez, and of course, si Ma'am Irene Almodovar and Tita Ami Miraflores. Si Attorney Cam, yung mga nasa YouTube at DZRH News and DZRH News Television. Si Princess Calvin M. Sabi niya, magandang gabi po. Happy weekend! Happy weekend! From Masbate City. Ayan, Nance Madrona, Benjamin Lim. Si ating Miss Nancy, yung nagluto ng masarap na lumpia, Attorney Cam. Ayan, si Yakuza Baluyo, Marilo de Guzman, sabi niya, oy, Berna. Oo. Ay, oo nga! Sumilip na ang ating paborito. na. Ayan. Amy Villar, ayan, at si Princess. Ayan. Ganon din po si Aunt May. Magandang gabi po. Gael. At si Jam sa may Alberta, Canada. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Ayan, sabi niya sanglimutan daw. Sanglimutan? Kasi hindi na mabayaran, Attorney Cam. So nagkalimutan na lang. No? Ayan, si Alfredo Mendoza nanonood naman po from Cavite City and Gina Irie at Frederico Manlili Jr. Magandang gabi po sa inyo. Ilang muna ang paalala, Panyera. Magbabalik po ang Dos Compañeras sa talakayin pa rin po natin obligasyon ng mga pawn shop owner at ganun din po mga karapatan po ng mga nagsasangla, ng mga nagigipit. Minsan sa buhay natin talaga pag nagipit tayo. Hindi naman natin maiiwasan yun, Attorney Cam. Especially kung hindi naman kasi tayo, kahit nga yung super yayaman. Nakakaranas, hindi siguro sangla, naglo-loan. May kakilala nga ako nagsangla siya ng bag, letter H. Oo.
Pwede Oo. pa safe. Actually, yung mga Mahal. mamahaling mga bags, yung mga bags mo dyan, lalo na yung ginto para kali mo na dinala dito. Oo, yung LV ko, yung lumang bag ko. Di, Nasaan na meron ba kang yun? bag na yung yun? magnininang, na after natin magninang sa kasal, pinadala dito, Oo nga. na parang Parang gintong yung ibon. gintong ibon. Ewan ko nga lang kung gintoran ang kanyang pinangingitlog. Pero yun, baka Pwede, posible. oo, Yun. ayan. Kasama po yun, yung mga purses ninyo. Yan, pag-aaralan natin yan at tatalakayin sa pagbabalik po ng Dos Compañeras. Kasama pa rin po Attorney Cam Cherry Ladaming Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Sa ating topic ngayon na kapag nagigipit sa pawn shop kumakapid, ako po si Attorney Cam Cherry Ladaming Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan po natin yung mga obligasyon ng mga pawn shop owner at kung yung tanong natin, ano may pananagutan ng pawn shop owner kapag ginamit pang alahas na isinangla sa kanila? O kung halimbawa naman nasira, na damage, or nawala, Attorney Cam. Kasi kung halimbawa makasakay ka ng empleyado ng pawn shop, tapos sabi mo parang pamilyar yan No, kagaya Meron nga pang ni Ka Henry at saka ni Oo, Karen. di ba? Oy, Mars. Kilala ko yan Oo, kasi may initial pa yan Oo. May palatandaan ako niyan. Yung nga paano ba yun? Yan. So, unang-unang sa katanungan, ano ba yung obligasyon ng pawn shop owner or operator sa mga isinasangla po sa kanila ng mga alahas, singsing, ano ba kung ano-anong mga jewelries. Yes. Kaya yung mga Gadgets. Gadgets, kaya din yung mga purses, yung mga luxury bags. O kaya ay, alam mo, mga, anong tawag doon? Yung stock certificate. Yes, yan. So, unang-una, kailangan po pangalagaan at pakaingatan ng mga personal property na isinangla sa kanila. Dapat po ito nilalagay, di ba, sa safe. Sa safe. May vault sa dapat, Attorney Cam. Para siguradong maayos at maingatan ng mga isinasangla sa kanila. Ang sinasabi po ng batas sa provision ng batas sa pledge, sa civil code, diligence of a good father of a family. Yes. Ang pag-iingat or pagkalinga sa mga bagay na ito. So, kailangan po ingatan, no? At halimbawa naman, paano pag nakita mo nga, panyera, na ginamit yung purse mo. Kasi naman, Attorney Cam, hindi pa kasi ako nakakita ng cover pawn, yung ticket. Ay, yung Kasi pawn yung ticket, yung pawn ticket, I think meron mga stipulations doon. I just don't know kung binabasa niyo yun. Kasi sinasabi po sa batas na yung pinagsanglaan ninyo at kanyang mga empleyado ay bawal na gamitin ang mga bagay-bagay na isinangla sa kanila unless meron pong express na consent mula sa nagpon. Ibig sabihin yung pledger. Sa kontrata po kasi ng sanglaan ng like itong movable properties, no? Ang subject po ng pawn shop ay mga movable Personal properties. yes. Personal properties, hindi yung lupa, bahay, no? Di ba basta Ibang sangla usapin yun? Kasi yung sangla doon ay yung tinatawag na real estate mortgage. Ito ay kino-cover po ito ng pledge, provision ng pledge sa ating civil code. Dalawa ang partido, yung pledger at saka yung pledgee. Yung pledger, yun yung nangungutang. Yung pledgee, sa kanya ibinibigay, itini-turn over yung possession ng item para bigyan siya ng pera. At yung item na yun ang nagsisilbing collateral o seguridad doon sa pagpapautang. Yun. Ayan. So, ibig po sabihin, merong yung kontrata ninyo, baka po, babasahin ninyo kasi Basahin nyo. pagpirma nyo, nakalagay pala doon ay pinapayagan ko si pledgee na gamitin ang alahas ko or ang bagay na isinasangla ko sa kanya. Abay, wala kayong reklamo doon. No? Hindi nyo pwedeng sabihin, hindi ko po nabasa kasi biglang ikaw ay pumipirma doon, obligasyon mo po nang basahin. Although, makakatanggi ka ba, Attorney Cam? Kasi kailangan mo na ng pera. Ay, hindi nyo po pwedeng ganun.
wala kang gagawin kundi ipirmahan o i-reject. Ibig sabihin, hindi ka magpupuan sa kanila. Yun lang yun. Hahanap ka na ibang pawn shop. Yun, ganyan. At ito, may question pa, no? Kung halimbawa po, no, nasira po ang isinangla sa inyo o kaya naging defective. Kayong nagsangla, meron po bang karapatan na mag-demand na bayaran po yung inyong isinangla? Dahil ito po ay nung nangyari ang pagkasira o kaya pagiging defective nito, nasa kustodiya siya ng pawn shop, di ba? So, ang sagot po niya, depende po. Depende din. Kasi kung halimbawa po, ang isinangla po ay nasira o kaya naging defective, pero dahil sa fortuitous event. Yan. Nasunog. Nabaha. At wala pong fault ang pawn shop, no? Hindi po kayo makaka-recover. Pero kung halimbawa yung nawala, nasira, na-damage, yung inyong nawala kasi sinuot. Na-hold up. Dahil sa negligence mo ng pawn shop owner, pwede po kayo mag-file ng civil case. Sinuot, attorney kang pumunta sa Quiapo, nagsimba, suot yung alas. Ninakaw. Na-snatch ngayon. Diba? Paano na yan? Tapos alam mo ba, Panyera, marami rin tayong kakilala na, hindi naman to mga pawn shop, pero yung mga nagbebenta ng mga alahas, di ba? So you have to double check din kasi yung mga nagbebenta sometimes hindi rin pala totoo. Kasi hirap, di ba, Panyera, tignan? Kung hindi metkuloso ang yung mata, hindi ka magaling tumingin. Kung hindi ka sanay at wala kang masyadong kaalaman, ay maloloko ka talaga. Maraming manloloko, attorney Cam. Di ba? Tsaka kung hindi mo alam yung value nung binibenta mo. Kasi tama ba? Ano ba mas mahal? Ginto o diamante? Siyempre yung diamonds. Diamonds are forever. Paano naman yung mga jade? Ay, mas mura yun. Mas mura. Okay. Ano ka, babe? Hindi. Basta tayo nagsusuot lang yung mga pearl. Mas mura ang pearl kumpara doon sa sa diamonds, attorney Cam. Ayan. So yan, alam nyo na. So ano ba pinagkaiba ng white gold sa gold? Yung color lang. Yung white gold saka yung yellow gold. Ay, hindi ko alam. Hindi ako alahera. Nakikisuot lang ako. No? Ano bang difference? Ano mas mahal doon? Yung yellow at saka yung white. Actually, attorney Cam, napansin ko. Yung mga Japanese gold, mas mahal. Gael, tulungan mo nga kami. Kenneth Arevalo, tulungan mo nga kami. Japanese gold? Oo, Japanese gold. Mas maganda kasi ang quality. Ay, ganon. Yung mga galing malalambot Dubai. yung galing sa yung Saudi gold. Saudi mas gold. Malambot, At mas mataas yung carat kapag ka gold, mas malambot siya. So it's not advisable na kukuha ka ng like 24 karat gold. No? Kung kasi medyo malambot siya. So dapat mga 18? Madideform. 18 karat, ganun ba yun? So yan may mga natututunan na kayo. Kasi kapag ka naka-yellow ka ng damit, huwag ka mag-yellow gold, attorney Cam. Ay, ganun ba yun? Ito naman na hindi gold. Panabla to sa mga sa mga aswang. Sa mga masasamang loob. Sa mga espiritu. Mangungutang. Ito ay anting-anting. Pero meron ka bang panabla dyan panabla dyan, panangga lang sa mga mangungutang at mga nagsusulisit. Meron ba? Sige, maghanap tayo. Gusto ko na maglagay ng notice doon. Akala nila may pera ako. Wala akong pera. Yes. Wala po utang. Anyway, attorney Cam, sige, pagpatuloy natin. So, paano naman daw, Panyera, kung halimbawa, kasi meron tayong tinatawag na yung period of redemption. Yan. Kasi kung binibigyan po kayo ng takdang panahon, kung kailan nyo po mapapawi. Tutubusin. Babayaran yung pagkakautang otherwise. Yung meron tayong tinatawag na remata. Ayan. Ayan na yung word na ayaw natin na remata Ang pagkakasabi ko ng remata, lumaki talaga yung mata ko kasi alam mo, karelate niya, ayan, naremata nga yung sinangla namin, hindi namin nakuha Yan. So, ang tanong, ano mangyayari, no? Kapag niremata yung item na isinangla ninyo actually, no? Habang hindi pa po nariremata, no, ay pwede pa po ninyong tubusin kahit pa beyond nung 90-day period. But, no, kapag naremata na, pwede po kayong actually, ano ba yung remata, attorney Cam? Foreclose? Parang ganun siya. Na isusubasta po kasi ito, no? Sa would you believe, no, nire-require po ng batas sa dumaan sa notary public ang pagsusubasta or public auction ng mga items na hindi tinubos ng nagsangla, no? Kapag ka po hindi na notify, no, yung nagsangla, itong si pledgor, no? Pwede niyang bawiin ang item, attorney Cam, kung hindi niya
na hindi siya nabigyan ng notice, no? So, kapag ka naman halimbawa po nabigyan ng notice at na wala nag-fail, no? Nag-fail ang auction, ang public auction. Magkakaroon ulit ng second public auction. At pag nag-fail pa din ang second public auction, pwede na, no? Pwede na maging may-ari itong pinagsanglaan. Ito po ay parang pumapasok pa din yung konsepto ng Pactum Commissorium, Attorney Cam. You're the expert. What is Pactum Commissorium? Oo, na hindi po automatic na magmamay-ari ang pawn shop owner ng mga isinangla sa kanila. Yes, Kunyari, narimata na yung yung tinangla ni Attorney Cam. Akin na to. Oo. And this is true, Attorney Cam, kahit doon sa real estate mortgage. Yes. Wala pong ganun. Kahit pa, no? Merong stipulation doon sa pinirmahan ninyong kontrata na, kanya na to, akin na to pag hindi mo ito tinubos on time, no? Mali po yun, illegal po yun na stipulation. Of course, nananatili po ang mortgage, ang pledge, no? Yung sangla po kasi sa pawn shop, ang tawag doon ay pledge, no? So, nananatili po yun, valid pa rin po yun. Pero ang nai-invalidate ay yung stipulation, yung automatic. Pero after 3 kakaiba sa real estate mortgage dito sa pawn shop, no, sa sanglaan sa pawn shop, after 2 attempts at nag-fail ang public auction, pwede nang maging may-ari itong pinagsanglaan sa item na isinangla ninyo na hindi na natubos. Ayun. Sarap, magtayo ka tayong pawn shop, Panyer. Bigyan mo akong puhunan, Attorney Cam. Hindi, tayo? Gagawin ko ng articles of incorporation. Hanap na investors. Masarap maging pawn shop owner. Eto, paano naman daw kung halimbawa, no, yung naggasangla, tutubusin niya na, wala pang maturity date. Nangyari, binenta na nung pawn shop owner yung kanyang mga alahas. Ano na po yun? Nag-auction na lang bigla, hindi pa nga expire. Wala pang maturity date. So pag ganyan po, pwede kayo mag-file ng criminal, civil, tsaka admin complaint sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bawal po kasi yun. Actually, mas mabilis ito, Attorney Cam, ano? Para po malaman ninyo kung gaano katagal ang tawag doon, ang haba ng magiging pagdinig doon sa Bangko Sentral. Tinitingnan po natin yung kada ahensya po kasi ng gobyerno, meron tinatawag na Citizens Charter. Yung Citizens Charter, Attorney Cam, piniprescribe doon sila mismo, yung ahensya mismo ang naglalagay ng timeline. Kapag may kaso, may reklamo, may pinaprocess kayo sa kanya. So you can check that. Tsaka alam niyo po ba, no, yung mga niloloan niyo po sa pawn shop, dapat pala yan, yung value ay dapat parang at least 30% nung value nung alahas o same. Unless sinabi po nung lugi ka talaga. Isinangla na mas mababa kasi baka gusto nyo matubos. Tsaka lugi ka nga kung halimbawa 30% lang yung value tapos naremata. Tapos naremata. Oo, yan. Ang tanong ngayon, Attorney Cam, paano kung halimbawa naremata at nabenta sa public auction, no? Halimbawa ang value ng iyong bag ay 100,000 pesos. Naku, anong bag kaya yan? Tapos yung 30% nun ay 30, ipeg na lang natin sa 35,000 ang nakuha mong pera sa sangla, no? So, paano ngayon kung naibenta, say for example, ng 90,000 pesos? Aba, kanino ba mapupunta? Of course, you have to add to the cost yung expenses para sa yung interest at saka yung expenses para dun sa public auction. Ang sinasabi po ng batas, swerte ito, Attorney Cam, kasi ang sabi po ng batas, no, kapag sobra yung pinagbentahan dun sa aktual na pagkakautang at interest at saka yung cost sa public auction, no, yung expenses sa public auction, yun po ay mapupunta na, ang may-ari na po noon ay yung pinagsanglaan. Halimbawa ng Attorney Cam na mas mura na ibenta yung item dahil siguro nasira na or whatever, no, inamag, no, kasi yung mga bags inaamag din, inamag, nasira, so bumaba ang value, hindi na naibenta sa mas mataas na halaga at kulang yung pinagbentahan dun sa aktual na pagkakautang, wala na po siyang marirecover doon sa nagsangla sa kanya. Ito po ay sa pawn shop lamang. Pero ibang usapin po again, ito po ay sa mga personal or movable properties lamang. Ibang usapin po kapag ang sanglaan ay real property dahil doon po may recovery from the mortgagor. Ayan. Pero dito wala na. Quits na tayo basta nagkaroon ng public auction. Mataas man yan o mababa,
mas mababa na ibenta, sorry ka na lang, pledgy, no? Kung mataas naman, ay thank you very much, di ba? Uy, may magandang katanungan si Princess Calvin. Ayan, sige. tulungan mo nga ako sagutin ito, Panyera. Pwede ba magsangla si wife na unaware si husband kahit conjugal property? Oh. Kapag ka-conjugal property, syempre, kailangan din ng consent. Ni no? husband. Oo. Oo. Kasi dalawa kayong nagmamay-ari. Yeah. Yung alahas po, for the information of everyone, ang alahas po ay conjugal or bahagi ng absolute community property. Ibig sabihin, si Mr. at si Mrs. ang nagmamay-ari nito kahit pa ang singsing ay pambabae at si Mrs. lamang ang nagsusuot. No? Pero yung halimbawa bag, kasi Attorney Cam, wala pang linaw. No? Kailan lang naman sobrang nauso yung mga luxury, yung mga branded na bags. Pero this is a personal property, supposedly for the personal use. No? Ang naka-accept kasi doon, ay yung exception kasi doon yung alahas Pero itong purses, yung mga bags, ay wala doon. Kaya dapat ay amyendahan na po ninyo ito para mas malinaw, no? Para hindi mag-create ng confusion. Magandang gabi po kay Gina Irie, Telma Piedal at nanonood po sa mga taga Nueva Vizcaya. Magandang gabi din po kay Boss Loding ng Candelaria, Quezon at si Tina Palma. Ayan, Yes. magandang gabi po. And magandang gabi po kay Brian De Leon. Ganyan din si Modesta Pantaleon ay birthday ng kanyang friend na si Sia Miralles. And Bea Macanto, si Divina, Dinah, Cadiana, and of course, Lord Leslie Takandong. Ay, Merry Christmas daw, Attorney Cam! Merry Christmas! Jason Abolencia, sabi ni Abigail Enriquez, naalala ko dati, nagsanla ako sa pawn shop ng V. Pagkuha ko, UP na rin. Hindi na UP na yung ring, hindi na bilog. Diyos me. Pawn shop na letter B, parang alam ko yan Hindi ko alam. Ay, oo, diba? Sabi maganda daw yun, pero ewan. Si Magdalena Martin ay nanunood, may technical problem. Kasi po sa weather, medyo pangit po ang panahon ngayon. Oo, yan. Ay, pasensya na po kapag medyo medyo scratchy yung aming signal. Ayan. Si Magdalena, ano ba yun? Magdalena Martin, sabi niyo, ang ganda ng pangalan niya, no? Kahit wala may question, just listening and watching. Basta tungkol sa batas, dito ako sa Dos Compañeros. Thank you very much! Maraming salamat! Ayan. At pag-uusapan pa natin, yung mga may questions po, pwede po kayong mag-message sa amin at try po namin na sasagutin yung po mga taga Barangay 3, Benavista, Marinduque, magandang gabi po sa inyong lahat. Tres baka mo, di Barangay Burol 3, Dasmariñas, Cavite. Magandang gabi po. At mga taga Barangay 1, Ate Lily Baradi and family, magandang gabi. Babalik po na din. Babalik po ang Dos Compañeras. Ilang po muna mga paalala. Kapiling nyo pa rin po, Attorney Cam Cherry Ladaming Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Kapag gipit sa pawn shop kumakapit, yan ang ating topic. Kasama pa rin po Attorney Cam Cherry Ladaming Molina. Opo, Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Yes. si Marcelo M. Magandang gabi po muna, Mr. Ariel Gun. Ariel Baril kasi ang surname niya, Attorney Cam. Ariel Gun, magandang gabi sa'yo. Attorney Cam, sabi ni Marcelo, happy and rainy week, and Attorney Rina and Attorney Cam, suppose ang 500,000 pesos na Hermes is pawned by wifey for 50K without the husband knowing it. Ang question kasi dyan, is the purse, is the bag, Exclusive property an or exclusive property or a conjugal property? Kasi wala pang linaw ang batas. But I would like, kung ako attorney ka mang mag-argue nito, I would like to consider it na part ng absolute community wide. Kasi that's too much. Masyado siyang mahal. Like for example, ireregalo bibili. Sinong tanggaling ang pinambili mo nito? o kalating milyon? Take note. Sabi mo, ay kinita ko naman po, ako po ang bumili nito. Hindi, di ba yung sweldo mo kung wala kayong pinapal agreement ay bahagi ng absolute community property. So kailangan dapat alam ni husband. Dapat paalam din. Respeto na lang din. Pero attorney ka man, yung iba would probably say, hindi yan kasama, this is a personal property because in the enumeration doon sa ating family code, alahas lang ang exception kapag mga personal use. This is for my personal use. But consider it as investment kasi malaking halaga masyado significant ito. yung amount niya. Hindi ba? 500,000 sa bag? Ano ka ba? Mura pa yun. Mura pa ba yun? Yung 500,000 pesos na bag, Attorney Cam,
ano pa lang yan, pre-owned. Unless of Pre-love, course, ganon? yes, pre-loved. Unless of course, no, doon ka sa yung mga mas murang item, no, na nasa around that, ng ganong range ng presyo. Yan. No. Alam ko yan, Atty. Cam, dahil mahilig ako magtingin. Hanggang tingin. Ako Hanggang din eh. tingin ka na Hanggang lang. tingin din ako, Panyera. Sabi sa akin nung bag, hanggang tingin ka na lang. Lalapit ka pa ba o hindi na? Kinakausap ka ng bag, wala, alis ka dito. Bingi ako, bingi. hindi ka, Oo. kasali dito. Hanggang ano lang ako, katsabag. May nakita kasi akong mga Panyera, na mga stores, dyan somewhere dyan sa mga mall. Yung mga pre-love ang tawag nila dyan. Talaga? May mga pre-love, merong branded. Ngayon yung pre-love pala, parang ang nangyayari, pinapabenta ng mga Consignments. Ayan, ng mga may-ari ng bags. Tapos pag may nakabili, may porsyento lang. porsyento Yung sila, store, oo. parang ganun siya. Yan. At May kliyente ako na gano'n, Atty. Cam. palit ng bag ngayon, pamahal ng pamahal. Actually, depende sa brand, depende sa material. Sa design, tsaka yun kasi ang uso ngayon. Dati kasi pag malaki yung bag mo na branded, uy, mahal yan. Ngayon, mas maliit, mas mahal. Ay, kaya lang, anong say ng bag nyo sa pandemya? Oo. Diba? Kahit gaano kaganda yan, no? Kung yan ay inamag na, problemang malaki. Anyway, paano po kung nawala yung pawn ticket? Yun ang tanong. Kailangan ba, pwede bang i-release? Halimbawa, tutubusin mo na, pwede bang i-release? Actually, ang sinasabi po, mag-execute ka ng special, ng affidavit of loss. Ayun. At ang pawn shop naman should ask certain kung ito ba talagang taong ito ang nagmamay-ari. Kasi syempre, Atty. Cam, no, kung halimbawa sinasabi mo at least 30% of the total value of the property na isinangla, abay, malaki ang kikitain niya. Kung makuha niya yon, nandun lang sa amount ng pagkakasangla and interest. But, pag binenta mo ito ng times 3, diba, ang laki ng kinita. At take note, Odette, magkano ba ang per gram ng alahas ngayon? Because that actually is selling alahas, Atty. Cam, no? Ayan. Ako kay si Tita Cel. Si Tita Maricel. Oo, Tita Maricel. Si Odette kasi ay cash. Kay Tita Maricel, hulug-hulugan. Alam namin yan. Eto sabi dito, Atty. Cam, Atty. Rin, ako po si Merly. Nagsanglabo ko ng singsing sa isang pawn shop sa halagang 10,000. Nung tutubusin ko po siya, ang sabi po sa akin ay mag-antay daw po ako ng 1 week. Pwede po ba yun? Aba, may pag-aantay. Mali po yun. Hindi po pwede po yun. Kasi ang pawn shop owner, pwede pong maging liable for delay in the delivery of the thing pledge. Damages. Damages. Maaari po kasi itong willful violation ng pledge agreements ninyo. So Ayan. kapag halimbawa maturity date na, tapos binigay mo na yung babayaran mo na at sabi, ay wait lang po 10 days, ay hindi pwede. Dapat available siya. Yes. Actually, pwedeng tubusin even bago pa Prior maturity date. Yes. Babatiin ko lang isang napaka-special na tao na nanonood sa atin ngayon. Charla, daming Molina. Thank you so much. Si Ma'am Connie, sabi niyang ganon, paano po kung yung paid na po yung alahas at by the time na i-claim, sinabi po na nawala. Ayan, yan po yung nawala sa anong paraan, no? Is it via because of fortuitous event? Ibig sabihin walang kasalanan, no? Hindi sinasadya na wala silang fault or negligence, wala ka pong makukuhang bayad, no? Yun, bawa na sunog, na nabaha, ayan. Pero kung ito po ay dahil sa kapabayaan or sinasabing, nawala lang dyan, nakalagay lang sa na-misplace po kasi yung vault namin. Dapat po makahingi kayo ng kabayaran. At hindi na lang po doon sa value ng doon sa value ng sanglaan, doon sa value na po na mismo ng nawalang item. Dahil kayo ay entitled kayo doon sa item na yon dahil nga binayaran ninyo or tinutubos na ninyo. Ayan. Magandang gabi po, Ryan Madariaga, of course, si Ma'am Roxanne Costo, and ito rin si Atty. Cam, si Emmanuel Talyada. Ayan. Loba daw siya pero nanonood siya sa atin. Pero kanina daw nanonood siya ng TV. Ayan. Thank you very much for watching at ingat po kayo. Eto, sabi rito, magandang gabi po, nagsanglap po ng engagement ring. Ay. Dahil kinapos po ako ngayon dahil nawalan po ka ng trabaho. Nung tutubusin ko na po, nagulat na lang po ako, kulang na po yung bato sa may singsing ko. May habol po ba ako dito?
Yan. Sige, go, Attorney Cam. Yes, of course, no, mga pawn shop owner po kasi dapat po, no, meron silang obligasyon na isauli Mhm. ang isinangla sa kanila na personal property in the same condition. Walang labis, walang kulang, walang tanggalan ng bato dito. Yes, oo. Yung iba kasi pinapalitan ng mas bababang klase ng bato, minsan peke pa. Mhm. Tapos ang dali ng malagag, alam mong pinakailaman kasi parang ang luwag na. Yun. Yes, So bawal oo. po 'yun na pinapalitan po yung mga item, yung mga bato dun po sa mga isinasangla sa inyo. Yes. Pwede bang ibenta ang alahas o relo kahit isinangla na? Pwede pa po na with the consent of the owner, with the consent of the yung pledgee, yung pinagsanglaan ninyo. So, kung ganon, siya na ang tutubos. Yan. Meron akong kliyente na ganyan, nagsangla ng Hermes. Yan. Ano? Ikaw na ang tumubos. Iba. Yung isang kliyente ko ang tumubos. Kasi Sana parang sinabi mo sa akin. 150K. 150K yun. Tapos yun, binenta. Sana sinabi mo sa akin, tapos uutangin ko sa'yo. Gusto ko nga sana, ako yung umutang eh. Pero Attorney Cam, ito po ay kabaliktaran doon sa mga sa mga real estate mortgages, no? Dahil sa real estate mortgage, specifically naka-provide po sa batas na expressly naka-provide po sa batas na hindi pwedeng ipagbawal o hindi kailangan ng consent noong pinagsanglaan ng real property, ng lupa, bahay, bayat lupa, condominium unit na ibenta or i-dispose ang property. Dito, iba pong usapin pagdating sa mga personal properties, yung sanglaan sa pawn shop. Yes, Mhm. ayan. Mabati lang tayo, Panyera, bago tayo magpaalam. Magandang gabi po sa mga humahabol na mga nanonood sa atin. Mhm. Ayan, sina Maricor Angeles, Sige ko, si Attorney Cam. Lord Leslie Takandong. Mhm. Ayan. Ito, Attorney Cam, sabi ni Abigail Enriquez, si Gael, pag walang masangla sa kapitbahay kakapit, ay totoo yan. Ito rin naman, si Tita Ami Miraflor Garcia, may pawn shop na sealed ang plastic, tapos may signature ng nagsangla, kaya alam kong nanabuksan. Very good. Totoo. Mm. Yan. WSC Kayabya, magandang gabi. Estrelita Reyes, Jason Abulensya, at Masantos Yalabi, Mm. Pilipinas. Si Connie, sabi niya, salamat po, follow-up question po. Nung nagpunta po doon, ang mother ko, ang sabi po, tatawagan siya kapag nakita, mali po yun, pwede nyo na pong ireklamo yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas para either ma-penalize siya, mapag-fine siya, o kaya masuspend ang kanyang lisensya to operate, or totally ma-close siya. Kasi yun po yung mga parusa na maaaring kaharapin ng pawn shop owner kapag po nagkaroon ng hindi tama sa kanyang practices. No? Ayan. Si Janet Castañeda, Anak Leto, magandang gabi. Papa Will and Nanay Vita and Mama Sinta, Nanay Connie Vista, magandang gabi. And of course, happy birthdays, advance happy birthday sa iyo, Bea Soleta. And of course, Tia Patring, Saloy and Weng, magandang gabi sa iyo. Happy belated birthday sa nag-iisang natitirang kapatid ng tatay ko, si Tio Femio dyan sa Navaid, Bagtingan, Buenavista, Marinduque. Tia Aida, magandang gabi sa iyo at ang angka ng mga seko. Sama na natin ang mga tuhod. Diyan sa Bagtingan, Buenavista, Marinduque. Maraming salamat po sa mga nakinig at tumutok sa atin. Magbabalik po ang Dos Compañeras sa Lunes sa DZRH. Same time po, 6:30 to 7:30. Happy weekend, Panyera! Happy weekend sa iyo. And of course, ingat po kayo ha. Maulan pa rin. Kapag sinabi po ng mga local government officials na magsilikas na because, nasa kayo landslide Danger prone zone. area, nasa danger zone kayo, ay wag na pong magpatumpik-tumpik, alalahatin po natin, mas importante po ang buhay kaysa sa ating mga ari-arian. Yes, mabuhay ka, Panyera. Nakasama po ninyo, Attorney Cam Cheryl Adaming Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy weekend, everyone! Eras